Napag-usapan natin ng kaunti ang tungkol sa pagbagsak ng sangkatauhan sa Genesis Kabanata 3. Ngunit sa Genesis Kabanata 4, tungkol saan ito? Basahin muna natin muli ang Genesis Kabanata 3, talata 15. At maglalagay ako ng alitan sa pagitan mo at ng babae at sa pagitan ng iyong bini at ng kanyang bini. Kaya kompetisyon ito sa pagitan ng dalawang bini, tama ba? Sa pagitan ng iyong bini at ng kanyang bini. At dudurugin kanya sa ulo at dudurugin mo siya sa sakong. At pagkatapos nun, si Adan. Si Adan ay may dalawang anak na lalaki. Ang kwento ng magkapatid na sina Cain at Abel. At ito, ang dalawang anak na lalaki o dalawang bini na ating nakikita. At sa unang Juan, Kabanata 3, ay binabanggit din ang tungkol kay Cain kung paanong mula sa pasimula si Cain ay kampo ng dyablo. Kaya't kinain ni na Adan at Eva ang bunga ng puno ng kaalaman ni Cain, mabuti at masama. At bilang resulta, ang lumalabas sa atin ay kapwa mabuti at masama. Minsan, ang mabuti at masama ay pumapasok sa atin, ngunit hindi natin alam kung paano makilala ang pagkakaiba ng mabuti at masama. Sa tingin natin ay mabuti ito, ngunit hindi naman kinakailangan sa paningin ng Diyos. Kita nyo? Tandaan ninyo, nung kumakain ng babae ng bunga pagkatapos niyang kausapin ng ahas at narinig niya ang sinasabi ng ahas laban sa salita ng Diyos at tinanggap niya ang mga salita ng ahas, nang ang salita ng ahas ay dumating at nanapili sa trono ng puso, nakita niya ang puno. Nasa gitna iyon ng hardin. Sigurado akong hindi sinasabi ng Biblia, pero sigurado akong nakita na niya yun dati. Nasa gitna ito, sa gitna ng hardin. Tama? Nakita man niya o hindi, wala naman talagang pinagkaiba. Pero nakita niya noon. At ano ang itsura ng pulot? Masarap sa mata? Natatandaan mo ba? Mabuti para kanino? Sa mga matalino, sa 6 na araw ng paglikha, nilikha ng Diyos at nakita ng Diyos at mabuti iyon sa paningin ng kaninong tao. Mga mata ng Diyos, nilikha ng Diyos ang sangkatauhan. Sabi niya, napakaganda raw nito. Pero sa pagkakataong ito ay nakita niya at ito ay mabuti sa kanyang mga mata, masarap kainin sa kanyang bibig at kanais-nais. Kanais-nais para kanino? Para sa kanya, para maging matalino siya. Sinasabi sa atin ng Kawikaan, Kabanata 18, ang punong kahoy ng buhay ay karunungan. Sa sino mang kukuha nito, ang puno ng buhay ay karunungan. Ngunit sinabi sa kanya ng kanyang pagnanasa na ito ay parang puno ng buhay, ang maling katotohanan, ang maling ebanghelyo. Kaya kailangan nating magsanay at matutong makilala at mabatid kung ano ang mabuti at kung ano ang hindi mabuti, ayon sa pananaw ng Diyos. At iyan ang tinatawag na salita ng katuwiran. Mga Ebreo, Kabanata 5, versikulo 10. Ito ay nagsasalita tungkol sa pagiging sangkantao. Ang pagiging ipinalaga ng Diyos bilang isang mataas na saserdote ayon sa orden ni Melkisedek. Sa versikulo 11, sinasabi nito tungkol sa kanya na tumutukoy kay Melkisedek. Marami kaming gustong sabihin at mahirap itong ipaliwanag. Parang katulad ba yun ang sinasagi ni Jesus? Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi ninyo kayang tiisin ang mga ito tungkol sa Kanya. Marami tayong masasabi. Ang hirap ipaliwanag dahil mahina ka na sa pandinig. Sapagkat kahit na sa panahong ito ay dapat na kayong maging mga guro, kailangan pa rin ninyong may magturo sa inyo ng mga panimulang simulain ng mga aral ng Diyos. At kayo'y nangangailangan ng gatas, hindi ng matigas na pagkain. Sapagkat ang bawat taong kumakain lamang ng gatas ay hindi sanay sa salita ng katuwiran sapagkat siya isang sanggol.
Ngunit ang matigas na pagkain ay para sa mga nasa hustong gulang na, dahil sa pagsasanay ay nasanay na ang kanilang pandama upang makilala ang mabuti at masama. Ang salita ng katuwiran ay sasanayin tayo upang makilala ang mabuti at masama. Parang ito yung panlunas sa lason na ibinigay sa atin. Hindi natin magagawa kung wala ang patnubay ng banal na espiritu at ng salita na makilala kung ano ang mabuti at masama. Yan ang problema ng mundong ito. Lahat ay umiiyak at nagsusumikap para sa kung ano ang sa tingin nila ay mabuti. Ipinaglalaban nila ito mula sa pananaw ng tao, mula sa makasalanang pananaw, at tinatanggap ng mga tao ang argumentong iyon at sinusunod din ito. Pero paano naman sa paningin ng Diyos? Ayan ang malaking tanong. Kaya balikan natin ang dalawang bini. Pinatay ni Cain si Abel. Alam naman yan. Kaya sa halip na si Abel, ibinigay ng Diyos si Seth. Pagkaya natin natutunan si Seth Enos. At pagkatapos ay makikita natin si Noe. Mula kina Abraham, Isaac at Jacob hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. At ang talaangkan ng ito ay kilala sa pagsamba sa Diyos. Mababasa natin nung panahon ni Enos, nagsimula silang tumawag sa pangalan ng Panginoon. Pero isipin natin kung ano ang ginawa ni Cain. Ang talaangkanan ni Cain ay katulad ng, ang talaangkanan ni Cain, balikan natin ang Genesis, Kabanata 4. Versikulo 16 o versikulo 17. At nakipagtalik si Cain sa kanyang asawa at siya'y naglihi at ipinanganak si Enoch. At nagtayo siya ng isang lungsod na tinawag na pangalan at tinawag ang pangalan ng lungsod na Enoch. Ibang klase itong si Enoch. Mula sa Genesis, Kabanata 5, hango sa pangalan ng kanyang anak, ngayon kay Enoch ay ipinanganak si Irad. At naging anak ni Irad si Mehujael. At naging anak ni Mehujael si Metusael. At naging anak ni Metusael si Lamech. Magkaibang Lamet. Si Lamech ay kumuha ng dalawang asawa. Ang pangalan ng isa ay Ada at ang pangalan ng isa naman ay Sila. Ipinanganak ni Ada si Jabaya. Siya ang ama ng mga naninirahan sa mga tolda at may mga alagang hayop. At ang pangalan ng kanyang kapatid ay Jubal. At siya ang ama ng lahat ng tumutugtog ng alpa at plauta. Kung tungkol kay Zilna, ipinananak din niya si Tubal-Cain, ang panday ng lahat ng tagamitang tanso at bakal. At ang kapatid na babae ni Tubal-Cain ay sina Ama. Sinabi ni Lamech sa kanyang mga asawa, ipinapakita nito sa atin kung gaano kasama at kasamaan ang mga araw na yon. Ikumpara yan sa mga panahong ating ginagalawan. Si Ada at Sila, makinig kayo sa aking tinig, tayong mga asawa ni Lamech. Nakaka-turn off na ba yan si... Isipin mong darating ang asawa mo. Hindi ko alam. Siguro hindi ko dapat pag-usapan ng asawa mo. Pero isipin mo ang pag-uwi ng isang asawa. Oy, asawa ni Samuel, makinig ka sa akin. Pakinggan mo ang ginawa ko ngayon, ha? Pakinggan mo ang aking pananalita at tingnan mo ang kanyang sinasabi. Sapagkat nakapatay ako ng isang tao dahil sa pagsupo sa akin. Magaan lang napasa. Pagsugat sa orihinal na wika. Sinaktan niya ako ng mahina at pinatay ko siya. At isang batang lalaki dahil sa pananakit sa akin. Isang batang lalaki. Nakapatay ako ng batang lalaki dahil sa pananakit niya sa akin. Ito ba ay isang bagay na dapat ipagmalaki? Kung si Cain ay 7 beses na mapaghigantihan, kung gayon si Lamech. 77 beses. Wala na ang moralidad at etika. Ang mahalaga sa kanila ay ang sarili kong tagumpay. Kahit kailangan kong tapakan o yurakan ng batang ito, ha? Basta't ako ang mananaid. Yan ang pag-iisip. Kaya't nagkaroon si Cain ng 3 anak na lalaki. Jabal. Hindi si Cain.
Si Cain ay nagkaroon ng mga inapo at si Lamech ay nagkaroon ng tatlong anak na lalaki. Pero iisipin natin ang tatlong anak na yun. Jubal at Tubal. Cain. Anong kilala sa Jabal? Si Jaba ang ama. Kapag sinabi mong ama ng isang bagay, anong ibig sabihin nun? Siya ang inventor o baguhan o siya ang pinakamagaling dyan? Ama? Ama ng musikang klasikal. Sige, tulungan mo ako rito. Pwede kang matulog, pero huwag mo rin akong patulogin. Sino ang ama ng musikang klasikal? Madonna. Alam mo, si Beethoven, si Mozart. Tama. Si Jabal ang ama ng mga may alagang hayop. Anong mga alagang hayop sa panahong iyon? Ekonomiya. Malamang. Tulad ng gusto. Si Bill Gates noong panahon iyon. Si Warren Buffett noong panahong yun. Hindi ko alam. Oo, ayaw kong mawalan ng magandang pangalan ng mga taong iyon. Jubel. Sining, industriya ng liban, K-pop, Hollywood. Tama? Ama. Ama ng tahulugang. Sa tuptok, sa tugatog. Tama. Libalan. Kumusta naman si Tubal King? Manghuhuwad ng lahat ng kakamigan. Ano sa tingin mo ang ginagawa niya gamit ang mga ito? Bakal at metal. Sandata na bakay. Kaya militar. Ngayon, karamihan sa mga taong nabubuhay sa mundong ito ay nag-aaral para sa isa sa tatlong dahilan. Ano ang gusto mo? Kung papipiliin ka ng isa sa tatlo, ano ang pipiliin mo? Ekonomiya, nabibili ng pera ang hat. Yung tipong konsepto, kumusta naman ang libanan? Kasikatan, katanyadan? Yan ang magdadala sa iyo ng pera, kapangyarihan. Kumusta naman ang militar? Ngayon, isipin mo ito. Ang mga kapangyarihan ng mundong ito ngayon, anong mayroon sila? Mga bombang nuklear. Meron silang puwersang militar. Alin? Para saan ka nabubuhay? Ito ang dahilan. Ito ang dahilan kung bakit nabubuhay ang mundo. Pasensya na. Mayroong Amerika ng lahat ng tatlo. At alam naman nating lahat na meron ng tinatawag na American Dream. Hindi ba? Hindi lang Amerika. Sa tingin ko, lahat tayo ay naghahanap nito. Aminin man natin o hindi. Ihambing ang kapitbahay na iyon, kapitbahayan, ihambing ang bansang ito sa bansang ito. Sumasamba mga tao sa bansang ito. Saan mo gustong tumira? Saan mo gustong kira? Sinasabi ng mga taong ito na sila ay mahina, pero sinasamba ko ang Diyos, di ba? Laban sa mga taong ito. Alam mo na, ekonomiya, sila, alam mo na, mga bilyonaryo diyan at libangan, K-pop o Hollywood. Ang mga katanyagan, saya at kasabikan na ito. At pagkatapos ay ang kapangyarihang militar, seguridad, proteksyon, pambansang seguridad. Kaya saan? Saang mundo mo gustong maniraan? Alam mo, kalimutan mo na ang tamang sagot mo ngayon din. Saang direksyon patungo ang katawan ko? Saang direksyon patungo ang buhay ko? Pero anong mangyayari sa kanila bago mo pa man ito malaman? 8 henerasyon lamang ang nakasulat sa kabanatang ito. Mayroong 10 henerasyon na nagpapatuloy sa Genesis Kabanata 5. Nagpapatuloy ito, ngunit ang talaangkanang ito ay may katapusan. Hindi mahalaga sa Diyos kung ilang taon sila nabubuhay nung sila ay nagkaanak. Alam mo, isipin mo na lang na nakalimutan ng mahal mo sa buhay ng asawa mo o ng asawa mo ang araw ng anibersaryo ninyo.
Mahalaga ang mga numerong ito. Akala mo alam mo ang mga numerong ito sa Biblia. Pwede mo namang baliwalain. Mahalaga ang mga numerong ito. Subukan mong kalimutan ang mga mahahalagang numerong iyon kasama ang iyong asawa, ang kanyang kaarawan, anong mangyayari sa iyo? Swerte mo kung may sopa kang matutulugan. Kaya't walang pakialam ang Diyos sa nga taong ito kung ilang taon sila nabuhay. At ito'y magtatapos, bigla ang katapusan. At anong bigla ang pagtatapos na iyon? Hinala natin ay malamang na ang baha noong panahon ni Noe. Matatapos lamang ito. Gayunpaman, ang masamang bini, ang binhi ni Satanas ay nagpapatuloy. Paano? Sa pamamagitan ng filosofiya, ideolohiya, mga paraan ng pamumuhay at sa pamamagitan ng kasal. Sa Biblia, nagpapatuloy ito. Ito ang tandaan mo, sinabi ko sa iyo na hindi ito biological. Hindi ito kinakailangang isang biological na talangkanan. Ito ang talaangkanan ng kunya. Ito ay isang espiritual na talalangan ng tipan. At kaya kahit papaano, ito, ang ganitong paraan ng pamumuhay ay nailipat. Tama? At bawat mabuting tao, ngunit dahil sila ay mga inapon ng nagkasalang si Adan, sila ay nanganganak. At may iba't ibang buto na lumalabas. Si Noe ay may 3 anak na lalaki. Sa kanilang 3, mayroong isang anak na lalaki na nagngangalang Ham. Anong nangyari kay Hamilton? Inausukan. Pasensya na po talaga, humihingi po ako ng paumanhin sa inyo. Balikan natin ang Genesis, Kabanata 10. Hindi ko alam na magkakaroon pala ng ganong epekto. Naku! Sige, Genesis, Kabanata 10, versikulo 6. Ang mga anak ni Ham ay sina Cush, Mizraim, Put, at Canaan. Okay, 4 ang anak niyang lalaki. Okay, ano ang mga pangalan nila? Cush, Put, Mizraim, at Canaan. Sige, 4 na anak na lalaki. At basahin natin. Sige, versikulo 8. Naging anak ni Cush si Nimrod. Siya ay naging isang makapangyarihan sa lupa. Siya ay isang makapangyarihang mangangaso sa harap ng Panginoon. Kaya nga sinasabi, gaya ni Nimrod, isang makapangyarihang mangangaso sa harap ng Panginoon. Dito, ang salitang before sa Hebreo, mas mainam itong isalin laban sa. Alam mo, dati ang ibig sabihin ay pagharap. Ang literal na kahulugan ng pagharap sa Panginoon ay ang pagharap sa mukha ng Panginoon. Kaya kapag may kaharap ka, may isip mo. Kung napanood mo na ang WWF o WWE, magkaharap sila, naghahamon, parang tatalunin kita, di ba? Nakaharap sa Panginoon, isang makapangyarihang mangangaso. Nung panahong iyon, may mga mababangis na hayop, may mga kaaway. At ang dakilang mangangaso ng mga kaaway o mababangis na hayop ay itinuturing ng mga bayani nung panahong iyon. Si Nimrod ang bayani ng mga tao. Kaya't naging ama ni Cush si Nimrod na siyang naging bayani ng bayan na humarap sa hamon ng Diyos. At ang simula ng kanyang kaharian ay ang Babel, alam mo na, ang Tore ng Babel at ang Erech, Akkad at ang Kalne at sa lupain ng Shinar. Okay? At mula sa lupain ay pumunta siya sa Assyria at itinayo ang Ninive. Nakikita mo naman lahat ng masasamang pangalan dito, di ba? At naging anak ni Cush si Nimrod na laban sa Diyos. At sinimulan niya ang kanyang unang lungsod ay ang Babel. Anong tore ng Babel? Ano ang layunin ng pagtatayo ng tore ng Babel? Para hamunin ang Diyos. Mas espesipiko, sabi nila,
sasamba kami sa Diyos. Isa itong ziggurat, parang isang tore na ganito ang ayos at paikot-ikot pataas sa tuktok. Kadalasan sa itaas ay isang dambana para sa pagsamba sa isang uri ng Diyos, hindi ba? At sinasabi nila, lalapit kami sa Diyos. Maaabot natin ang langit sa pamamagitan ng ating pagsisikap. Okay? At pangalawa, gusto nating patuloy na mamuhay sa makasalanang paraan na ito. Ngunit natatakot tayo sa paghuhukom. Kaya hahanap tayo ng sarili nating paraan para maiwasan ang panghuhusga. Ito ang mentalidad ng mga taong nagtatayo ng tore ng Babel. Tanungin natin ang ating mga sarili, mayroon bang mga taong nagtatayo ng tore ng Babel ngayon? Ayokong magsising. Gusto kong patuloy na mabuhay ayon sa aking kasiyahan, ayon sa aking hangarin. Pero gusto ko pa ring iwasan ang panhuhusga. Kaya tayo mismo ang gagawa ng sarili nating sistema. Ang sistema ay gumawa ng isang tore na sapat ang laki upang makaligtas sa isa pang baha. Hindi nagbabasa ng Biblia ang mga taong ito. Malinaw na sinabi ng Diyos kay Noe, hindi ko nahahatulan ang mundo gamit ang baha. Pero yan ang nasa likod ng mga taong ito. Si Put ay isa ring ninuno ng mga bansang Hemtil na kalaunan ay hindi naniniwala. Ngunit ang Misraim ay isang pangalang Hebreyo para sa Ehipto. Alam naman natin si Canaan, diba? Mula sa Ehipto ay dumating ang Paragon. Ang Kanaan, ang 7 tribo ng Kanaan na isinumpa ng Diyos. Ito ang Genesis, Kabanatang 10, talata 6 at ang mga sumunod. At pagkatapos ni Noe, makikita natin si Abraham. Si Abraham ay may 2 anak na lalaki at ang ipinangakong anak ay si Isaac. Ngunit ang isa pang anak na lalaki ay si Ismael. Muli, nagkaroon siya ng anak dahil sa hindi pagtitiwala sa salita ng Diyos at hindi pagtupad sa salita ng Diyos. At ating balikan ang Genesis 21:1. 21. Sinasabi sa Genesis 21:1, ngayon si Sarah ang anak, at nakita ni Sarah ang anak ni Agar na Ehipsyo na kanyang ipinanganak kay Abraham na tumutuya sa kanya. Kaya si Ismael, ang kanyang ina, ay si Hagar. Si Hagar ay isang inapo ni Mizraim. Ayos lang, inapo ni Ham at Mizraim. At kaya si Hagar at si Ismael. Ayos ba? At pagkatapos ay ang versikulo 21, namirahan siya sa ilang ng Paran at ang kanyang ina ay kumuha ng asawa mula sa lupain ng Ehipto. Hindi ako tutol sa mga internasyonal na kasal dito, ngunit mula sa pananaw ng Biblia, sa panahong ito, sinabi ng Diyos sa kanyang bayan, ang mga Israelita, na magpakasal sa loob ng bayang pinagtipanan. Tama? Kaya ito ay tungkol sa ating pananampalataya. Tandaan si Solomon, isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit siya bumagsak o bumaba ang kanyang paghahari ay dahil sa lahat ng kanyang mga asawa at mga babae at mga idolo na dinala at naimpluwensyahan siya ng mga ito. Ano man ang mangyari, kahit ang kasal, hindi natin dapat hayaang maimpluwensyahan at masira ng mga hentil, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan o ng sekular na filosofiya at paniniwala ang ating pananampalataya. Amen. Kaya't si Ismael ay nagpakasal kay Abimelech. Mizraim, Ismael. Tama. At pagkatapos si Isaac, si Isaac ay may 2 anak na lalaki. Gayon din. Si Abraham ay may higit sa 2 anak na lalaki. Ngunit ang unang 2 anak lang ang napag-usapan natin. Tama ba? Sige, si Isaac ay may 2 anak na lalaki, kambal. Si Jacob ang tumanggap niyang tipan
Ang nagpatuloy sa tipan, ngunit nasa kanya si Esau. Balikan natin ang Genesis 36, versikulo 6 at ang mga sumunod na versikulo 1 at 2. Ngayon, ito ang mga talaan ng mga henerasyon ng Esau, i.e. Adam, Edom. Kumuha si Esau ng mga asawa mula sa mga anak na babae ng Kinan. Si Ada, na anak ni Elon na Hiteo, at si Aholibama, na anak ni Ana, at apo ni Zibion na Hiteo. Gayon din si Besemat, anak na babae ni Ismael, na kapatid na babae ni Nebaot. Ngayon, si Esau ay nag-asawa ng 3 asawa, at 2 ay mula sa anak na babae ni Canaan at Arat, at ang isa ay mula sa anak na babae ni Ismael. Kaya ngayon, ang 3 pamilyang ito ay naging iisang pamilya sa pamamagitan ni Esau. Malakas na ngayon, di ka? At tinatawag ko itong Ham Ishmael. Tinatawag ko itong Joker Syndrome. Napanood mo na ba ang pelikulang Joker? Ang Joker. Ang dami nating problema sa mundong ito ay ang Joker Syndrome. Biktima ako ng lipunan. Biktima ako ng sistema eh. Biktima ako ng simbahan. Biktima ako. At sa makatuwid, ang ginagawa ko ay may katuwiran. Kahit na ito ay makasalanan at masama, ito ay makatuwiran dahil ako ay nilikha upang gawin iyon. Sindromang Ismael, sindrom ng Ham, at si Esau. Pero hindi nila namalayan. Simula pa lang, wala na silang respeto. Wala sila. Walang puso para sa salita ng Diyos, para sa pipa ng Diyos. Yung isang iyon, yung bahaging binubura nila, at magsisimula sila kung saan sila naging biktima. Mula ripo. Halika. Tandaan ninyo, si Esau ang ama ng Edom. Edom. At kung magpapatuloy tayo sa pagbabasa, makikita natin. Si Amalek ay ipinanganak kay Esau. Nakikita mo ba yan kahit saan? Para makatipid sa oras, hayaan ko na kayong maghanap niyan. Nandun yung sakusan. Si Amalek ay ipinanganak kay Esau, Amalek. At alam mo ba kung ano ang ginagawa ng mga Amalekita? Ang mga Amalekita, sila ang mga taong gustong wasakin ang Israel sa ilang. Ang mga taong pinaglaban ng Diyos kay Josue at pinahintulutan ng Diyos na manatili ang araw ng mas matagal. Laban yon sa mga Amalekita. At natatandaan mo ba ang sinabi ng Diyos kay Haring Saul nung nakikipaglaban siya sa mga Amalekita? Unasan sila, patayin silang lahat. Pero hindi niya dinawa. At maraming tao ang ayaw sa Diyos sa lumang tipan dahil ginawa niya iyon. Kasi sabi nila, hindi siya patas, hindi siya makatao. Kumusta naman ang mga sanggol na yon? Mga inosenteng sangbol? Kumusta naman ang mga hayop na yon? Mga nakakatutuwang maliliit na hayop? Diyos ko, wala kang puso. Galit na galit ka. Hindi ka patas. Ngunit, alam ng Diyos ang bini. Ang bining iyan, kung hahayaan mong tumubo ang bining iyan, papatayin ng bining iyan ang sarili niyang mga tao. Ang mabuting bingi. Hindi yun naunawaan ni Saul. Kumilos si Saul ayon sa kanyang makataong kahinahunan, makataong kabutihan. At dahil dito, sinabi ng Diyos, hindi ka maaaring maging hari ko. Ngunit sa kabilang dako, tingnan natin kung ano ang ginawa ni Saul. 1 Samuel, Kabanata 15, versikulo 8. Nahuli niyang buhay si Agag, ang hari ng Amalekita.
Lubos na nilipo ng lahat ng tao gamit ang talim ng tabak. Ngunit hindi pinatay ni Saul at ng bayan si Agag. At ang pinakamabuti sa mga tupa, sa mga baka, sa mga pinatabang hayop, sa kordero. At ang dahilan nila ay maaari nating gamitin ang korderong ito upang sambahin ang Diyos, upang mag-alay ng handog sa Diyos. Ngunit hindi pinatay ni Saul si Agag, ang hari, ang maharlikang lahi, ang bini ng mga Amalekita. At hulaan mo kung ano ang gagawin nila. Este. Kabanata 3, talata 1. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, itinaas ni Haring Ahasueros ang posisyon ni Haman na anak ni Hamedata na Agagita. Ano kaya ang sinusubukang gawin ni Haman? Malamang na hindi nga ipinanganak si Haman nung panahon ng hari, si Haring Saul. Ngunit si Agag at ang lahat ng mga sanggol na iyon ay malamang na nakaligtas at nagpatuloy ang binhing ilo. At ano ang sinusubukang gawin ni Haman? Lipulin, sirain at sunuin ang lahat ng binhi ng mga Israelita. At mayong tingnan natin. Si Esau ang naging ama ng mga Edomita, hindi ba? Ang mga Edomita ay naging mga Edomeyan kalaunan. Ang mga Edomeyo ay naiebanghelyo o pinipilit na magbalik loob sa Judaismo. Mamaya, ang Idumea ay nasa timog ng Canaan, timog ng Israel. At noong panahon ng intertestamental, noong panahon ng Persya at pagkatapos ay ng mga Romano, Griego at Romano, ang mga Israelita, noong mayroon na silang kapangyarihan, sinakop nila ang lupain iyon sa timog nila, kung saan naninirahan ang mga Idumeyo. At sa pilitang, kinumberte nila ang mga Idumeyo sa Judaismo. Ayaw ng mga Idumyan, ngunit dahil sa kanilang kapangyarihan, kinailangan nilang magbalik loob. At kaya nagsimula silang tumulong, maging katulong sa mga hari ng mga hari at pinunong Hudyo. At kaluunan, isa sa mga anak na lalaki ni Antipater na isang personal na katulong ng hari noong panahong iyon at mataas na saserdote, mayroon siyang 2 anak na lalaki. Aisa ang pangalan ng panganay na anak na lalaki. Herodes ang pangalan ng pangalawang anak. Mula sa mga Edomita hanggang sa mga Idumeyo hanggang kay Herodes. Sinamantala ni Herodes ang katiwalian ng mga Hudyo at umakyat sa tamang hagdan patungo sa emperador ng Roma. At siya ay hinirang na hari ng mga Hudyo. Herodes, Jesus. Anong ginawa ni Herodes? Sinusubukan niyang makakita mula rito. Nakikita mo si Paraon. Gagamit ako ng ibang kulay. Nakita mo ba si Paraon? Anong sinubukan niyang gawin nung ipinanganak si Moises? Gusto niyang patayin ang lahat ng anak na lalaki ng mga Hebreyo. Ayan ang sinusubukang gawin ni Satanas. Ito ay isang labanan sa pagitan ng dalawang binhi. Ginagamit ni Satanas ang mga taong ito upang lipunin ang binhing maaaring magsilang ng ipinangakong anak. Kaya sinusubukan niyang lipunin ang lahat ng mga batang lalaki, ang binhi ng Israel. At pagkatapos, sina Ismael at Esau, Amalek, ay sinubukang nilang lipulin ang Israel sa ilang. Hindi yun nangyari. At kahit papano, ay nakaligtas sila sa pamamagitan ni Haring Saul. At dumating si Haman at sinubukang lipunin ang mga Israelita noong panahon ni Esther. At hindi yung gumana, iningatan ng Diyos ang kanyang binet. At pagkatapos ay dumating si Herodes at noong panahon ng kapanganakan ni Jesus, ano na naman ang sinusubukan niyang gawin? Patayin ng mga batang lalaki. Tama, ang buto. Ano ang sinabi ni Jesus? Ano ang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Isaac nang basbasan niya sina Esau at Jacob? Sino ang mamumuno kanino? Si Esau bang namamahala kay Jacob o si Jacob bang namamahala kay Esau? Si Jacob bang namuno kay Esau? Anong nangyayari dito? Ang mga Israelita.
Sinong namamahala kanino? Ito ay inapo ni Esau, inapo ni Jacob. Sinong namumuno kailo? Baliktad na ang mundo mo. At kailangang dumating si Jesus para iangat ang kanang bahaging iyan. At saka si Herodes naman ang nagsabing, hindi ikaw ang tamang hari. At sa mga Israelita, ang mataas na saserdote ay isang peking mataas na saserdote noong panahong iyon. At iyan ay nasa pang-apat at panglima at pang-anim na aklat sa seryeng History of Redemption. Ang mataas na saserdote, dapat ay isa lamang ang mataas na saserdote, ngunit nariyan sina Ananias at Caifas. Si Ananias ang biyanan at si Caifas ang manugang. Mga miyembro sila ng pamilya. Ang posisyon ng mataas na saserdote ay ipinapasa at binibili mula kay Herodes. Ang pinakamataas na bidder kay Herodes o kay Poncio Pilato ang makakakuha ng posisyon bilang mataas na saserdote dahil ito ay isang napakamaimpluwensyang posisyon sa politika kung saan maaari kang maging napakayaman at napakamakapangyarihan. At itong mga mataas na saserdote, mga peking mataas na saserdote ang humahatol kay Jesus bilang erehe, peking hari, hinahatulan si Jesus bilang maling hari. Ano sa palagay mo itong binihi ni Satanas? Itong mga puwersa ng kadiliman, tumigil ba ito doon o nagpapatuloy pa? Ngayon ay nagpapatuloy ito sa aming buhay. Ginagawa ni Satanas ang lahat para lipulin ang binhi ng salita ng Diyos. At dumating si Jesus at ipinaliwanag na ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ito ang aming sinimulan. Ito ay nasa Lucas, Kabanata 8, versikulo 11. Sa talinghagang ito ng mga hasik, sinabi ni Jesus, ang binhi ay ang salita ng Diyos. At kaya, nagsimula ito sa Hardin ng Eden. Aling sarika? Kaninong salita ang susundin at tutuparin mo? Basahin natin sa Mateo, Kabanata 13. Babasahin at tatapusin natin ito ngayon. Mateo 13:24. Naglahad si Jesus ng isa pang talinghaga sa kanila na sinasabi, ang kaharian ng langit ay maitutulad sa isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Ngunit habang natutulog ang kanyang mga tauhan, dumating ang kanyang kaaway, si Satanas, ang tunay na kaaway, at naghafik ng mga panirang damo sa gitna ng mga trigo at umalis. Ngunit, nang sumibol ang trigo at namunga, lumitaw din ang mga panirang damo. Lumapit ang mga alipin na may-ari ng lupa at sinabi sa kanya, Ginoo, hindi ba't mabuting bini ang inihasik mo sa iyong bukid? Paano nga ba nagkaroon ng mga panirang damo? At sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang may gawa nito. Sinabi sa kanya ng mga alipin, ibig mo bang pumunta kami at tipunin ang mga iyon? Alam mo, bunuting sila. Ngunit sinabi niya, wag, sapagkat habang binubunot ninyo ang mga damo, baka mabunot ninyo ang trigo kasama nila. Hayaang lumaki silang magkasama hanggang sa aninghan. At sa mga talinghaga ni Jesus, ang pag-aani ay ang huling araw, ang araw ng paghuhukom. Hanggang sa anihan. At sa panahon ng pag-aani, sasabihin ko sa mga manggagapas, tipunin muna ninyo ang mga damo at talian ang mga ito ng bigkis upang sunugin. Ngunit tipunin ninyo ang trigo sa aking kamalig. Ang dalawang buto ay patuloy na lalago na magkasama. Si Satanas ang naghasik ng bininggim kahit sa puso natin. Akala natin ay mabuti na tayo. Hindi. Si Satanas ang naghasik ng bininyan. Kami, kailangan nating matutong umintindi at kailangan nating matutunang piliin ang tamang landas.